Ang video ito ay para sa mga driver at lalo na sa mga taxi driver na kung saan may mga hinaing or may mga gustong iparating, no? At ang sabi nga Pero TV ay samahan, si Kuya Isko official nandito na siya, si Gwapong Biyahero TV. Kasama nyo palagi, hindi magsasawang tumulong sa kapwa. Pagmawana na ng gobyerno ang mga taxi, no? Kasi nga sa dami ng mga utility vehicle na mga lumabas ngayon, may mga kolorom pa, ang daming mga kolorom, yung mga riders na kolorom na nagsusuot na lang ng uniform dahil na nagiging habal-habal. Actually, yun yung isa sa mga nagiging kalaban, or basta marami nang lumusot ngayon or nagkaroon ng mga utility vehicle. At yung taxi, hindi pa man tayo pinapanganak, is taxi na ito. Taxi na yan, kanya nga lang yun nga, napag-iwanan na ng gobyerno. Hindi na napapansin kung ano ba ang kalagayan ng mga taxi. So ngayon, ito yung mga hinaing na mga driver, no? Na kung saan ay talagang sobrang hindi na kumikita or napakahina na ng income ng mga taxi driver. So ang hinahabol na lang mabuo yung boundary, pero yung income pahirapan na. So tsamba na lang kung may mga pagkakataon na maswertihan, no? May mga pasaherong mababait. Pero yun na nga, dahil nga sa hirap ng kumita yung mga taxi ay yung iba hindi natin hindi mawawala or hindi natin masisisi, dahil sa lahat ng sangay meron talagang ganun, meron gumagawa ng hindi maganda. So yung iba nirereklamo ng ating mga pasahero dahil nga sa sobra-sobra maningil pag kinokontrata. Yan. So yung kinokontrata na sobra-sobra maningil, yun yung hindi talaga maganda. Pero yung nagpapadagdag na lang, okay yun. Kasi nga sobrang talo talaga, lalo na kung traffic or malayo yung pupuntahan tapos matraffic pa, sobrang talo po talaga, no? So hindi talaga good, kumbaga hindi talaga good. Kaya ang ginagawa ng iba, humihingi na lang ng dagdag or nagpapadagdag. Yan, nandito tayo sa mga timid, oh. Nagpapadagdag, no? So yung iba naman, yun nga, nasusobraan, nagkukontrata. So kanya nga lang, ang masaklap is napapasobra presyuhan sa kontrata pag kontratahan. So ang punto dito ay yan, iparating natin or idulog natin kay Sir or Congressman Busita, Senador Busita, Sir. Yan, sana makalapit kami sa iyo kung ano man yung tulong na po pwedeng may tulong sa mga taxi driver. At medyo talagang mayroong problema pagdating sa income ng ating mga taxi driver. Kaya sa mga susunod, ang iba-vlog natin, ipapaliwanag natin yung mga operator naman ng mga taxi. Dahil nga nangyayari ay ang lalaki ng boundary, hindi na nga kumikita, hindi pa sila marunong magbaba ng boundary. So kawawa talaga yung driver. Kaya kung mapapansin ng mga operator, yung iba hindi na nakakapag-boundary kasi yun ang diferensya talaga. So ito, Sir Congressman Busita, Sir, Senador Busita, Sir, sana mapanood mo yung video. At sa mga taxi driver, please paki-share itong video na ito. Ay share sa Facebook ninyo, sa inyong YouTube or may YouTube account kayo or sa Facebook, para unti-unti natin may paparating. Hingi tayo ng tulong kay Congressman Busita or kay Senador Busita. Sure naman yan na magiging senador. At kay Sir Rapi Tulfo. So sana matulungan tayo. So ganun pa man, ako dito ay busis lamang, no? Busis lamang ng mga driver. At gagawin natin ito para sa ating magandang kinabukasan, or kung paano natin papagtulungan yung ganitong situation na kung saan talong-talo na nga yung mga taxi driver sa kitaan, no? Bali ang binubuo na lang na talaga ay yung boundary. So yan, paki-like and share ng video.
At siyempre, pakisubscribe na rin ating YouTube channel. So para sa mga taxi, mga driver ng taxi especially, so pakishare ng mga video ko na i-upload dito. So yan, ang unang-unang hinaing ng taxi, yun nga ay talagang na-experience ko rin, inobserbahan ko sa buong ilang buwan ko nang nagmamaniho ng taxi. Na-observe ko talaga na lalo na itong pagpasok ng January, talagang 0-0 talaga. Ganun pa man, mabubuo mo yung boundary. So ang sistema, 24 hours pa itong biyahe na to, araw-araw na 24 hours. Mabubuo mo yung boundary gabi na. So hirap ka pang mabuo yung kita mo kung talagang hindi mo tsatsagain, dahil nga sa mapupunta lamang sa gasolina. Kasi nga, kung mapapansin nyo, ano ngayon, January 24, 2025, nagtaas na naman yung gasolina. Pero yung pamasahe ng taxi ay wala pong tinaas. Walang tinaas. Yung plug down namin dito sa taxi is, o kaya plug rate is 40 pesos lang, no? 40 pesos lang. Pero ang patak is 2 piso. So ganun pa man, talong-talo sa gasolina, dahil tumaas yung gasolina. Actually, ilang buwan lang tumataas yung gasolina, pero yung pamasahe sa taxi ay hindi siya tumataas, hindi siya nagbabago, same at same. So yun yung masaklap doon, dahil nga walang boses yung mga taxi driver or mga taxi, kaya wala talagang nagbabago. So yun ang isa sa problema, kasi tumataas yung gasolina pero hindi tumataas yung pasahe ng mga taxi. So siyempre ang hinihiling ng mga taxi is itaas sana yung patak ng metro para maiwasan na yung mga driver na gumagawa ng sobra-sobra maningil, para hindi maghahabol doon sa mataas na boundary din ng mga operator. Next upload natin pag-usapan yan. So dito muna tayo sa mga driver. So sa mga driver, please ibalik natin yung tiwala ng mga pasahero para makuha natin sila uli. Kasi nga ang iba, nagagrab na lang daw sila dahil nga sa natatakot na sa taxi or nasusobrahan na sila sa singil ng ibang taxi driver. So siguro naman, kung mapagtulong-tulungan natin ito, maisaayos, ilagay sa tama yung pasahe, at siguro naman manumbalik na yung tiwala sa atin ng mga pasahero. So ganun lang kasimple yun. So kaya lang naman nagkakaroon nga ng kontratahan ng malaki, kasi yung ibang driver talagang hinahabol nila na kumita, or unang-una mabuo yung boundary. Kasi nga unang-una yung aming ikot-ikot is sa gasolina una mapupunta. Paano nga kung wala kang mapulot ng pasahero? Wala talaga, as in wala talaga. Hindi naman pwedeng hindi ka magpahinga. Magpapahinga ka, kaya lang yung ipapahinga mo, kawalan na yun, malaking kawalan na siya. So doon sa may mga apps na taxi, siguro makakatulong yun. Pero talagang ang taxi naman is taxi lang talaga, as in ikot-ikot. So sabi ko nga, yung taxi is hindi pa pinapanganak, is taxi na ito, taxi na yan. Kaya nga dapat suportahan natin yung mga taxi, dahil mawala man ang lahat-lahat, yung taxi nandiyan pa rin yan. Kasi nga utility vehicle natin yan, kumbaga ano natin yan, sakayan dito sa Pilipinas. So yun lang naman na masasabi ko muna sa ngayon. First vlog ko ito about sa taxi. So suportahan natin si Congressman Busita, mga kataksi, no? Si Senador Busita, suportahan natin, dahil isa yan sa mga katulong sa atin. Dudulog natin itong mga gusto natin idulog. Kaya sa mga taxi driver, magbigay kayo ng mga opinion sa akin, mag-comment kayo para basahin natin sa mga susunod na upload, at may dulog natin or may parating natin sa mga kinaukulan. So next upload video, yun yung ating pag-uusapan, yung mga operator naman. So nasa Ayala tayo ngayon, mga kaibigan. Ayan mga bihero, mga kuya, nasa Ayala tayo. Hinatid ko lang misis ko dito sa Makati. Then diretso ikot na ako. Hanap na tayo ng pasahero dito. So titingnan ko dito sa may landmark kung meron tayong makukuha dito. Pipila tayo sa may landmark.
So yun lang po muna, no, mga kaibigan, mga biyahero. So sana tulong-tulong tayo para bigyan natin ng solusyon itong problema ng ating pangkalahatang taxi driver, dahil nga sa hirap ng kumita, lalo na yung iba na talagang hirap na rin magmaneho. Kaya yung iba nga daw talagang wala na, tingga na yung mga taxi ng ibang mga operator, kasi nga wala nang nagdadrive ng taxi dahil nga sobrang taas din ng boundary. So hirap na nga sa 1,000 boundary, kasi napaka yung 1.4 at saka 1.5 na boundary, kaya talagang talo. Kaya yun, at abangan ang mga susunod na video natin tungkol naman sa operator, na kung saan sobra-sobra din naman yung boundary ng mga taxi nila. Kaya lalong naghihirap yung mga taxi driver kung paano kumita dahil nga sa sobrang laki ng boundary. So ito, mabait lang kasi itong kausap ko dito, kaya napakababa lang din ang boundary. Actually hirap pa rin, pero kaya naman. So pero hirap na hirap talaga. So kailangan sipag, tiyaga, ibuhos mo na lahat, pagod, puyat, nandyan na lahat para makuha mo yung tamang kita, no? Kasi dapat sa taxi sa 24 hours dapat hindi ka bababa sana ng mga 1.5 man lang, o kaya 2,000, kasi kumbaga dalawang 12 oras yun pag nagtrabaho ka, kasi sa 12 oras na sa 1,000, no? So dapat hindi bababa ng 2,000 yung kita mo sa 24 hours na biyahe. Sabihin natin hindi buong 24 hours na nag-ikot, pero ang count is 24 hours. So sabihin natin na pero dapat pa rin, kompleto pa rin yung income. Pero kung bababa doon, talagang talo siya. So yun lang muna, no, mga kaibigan, mga kababayan. Please like and share sa mga taxi driver na nakakaramdam, no? Mag-comment kayo dito sa ating video na ito, sa comment section, at babasahin natin sa mga next upload. At hayaan nyo kung maipon natin yung mga komento natin, kung ano mga hinaing, sasamahan ko kayo, or magsama-sama tayo, punta tayo kay Congressman Busita or kay Senador Busita para maidulog natin ng personal yung ating mga hinaing tungkol dito sa pagmamaneho ng taxi. So yun lang po. Maraming salamat po, Kuya Isko Official, ang ating YouTube channel, at isa pang channel, Gwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook, Charles Francisco. And magandang umaga po. Ayala, Makati up po tayo ngayon sa mga oras na ito. Thank you very much, at mabuhay po ang lahat. Maraming salamat po sa mga nakusuporta sa mga video natin. Bye bye. Naka 5-9, ibabahagi ang kaalaman upang maiwasan ng kapahamakan.